Sa bawat patak ng ulan may mga kwentong nabubuhay. May mga nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. At kung minsan may batang palaboy, basang-basa, naglalakad sa gitna ng gabi. Walang kasamang magulang. Walang dalang payong. Tahimik. Nakatingin lang sa malayo. Sino siya? Isang nawawalang bata. Isang nilalang mula sa kabilang mundo. O isang kaluluwang hindi pa matahimik. Ngayong gabi, samahan mo ako, si Ka-Elias, at pag-usapan natin ang isang misteryong paulit-ulit na ikinukwento ng mga nakasaksi. Basang bata sa gabi, kaluluwa o nawawalang nilalang. Ito ang episode na hindi mo kakayaning kalimutan. Ang unang saksi. Ka-Elias, pauwi na ako noon galing sa overtime. Lagpas 12:00 na. Malakas ang ulan. Nang may nakita akong bata sa may gilid ng kalsada. Walang suot na tsinelas, nakaputi, basang-basa. Akala ko na aksidente. Pero nang bumusina ako, bigla siyang nawala. Joel, 40 anyos, Pasig. Hindi lang si Joel ang nakakita. May katulad na kwento sa Cavite, sa Laguna, sa Zambales at sa Baguio. Laging gabi. Laging umuulan. Laging bata. At ang pinaka nakakakilabot, pare-pareho ang itsura, mahaba ang buhok, nakaputi, hindi umiimik. Tila may hinahanap. Ang basang bata bilang simbolo. Sa kultura ng Pilipino, ang bata ay simbolo ng pag-asa. Ngunit kapag ito ay lumilitaw sa gabi, sa gitna ng ulan, at tahimik, nagiging kabaligtaran ito, isang babala. Sa kababalaghan, ang basang bata ay minsan sinasabing kaluluwa ng batang nalunod, espiritu ng isang nawawalang nilalang, o engkanto na ginagaya ang itsura ng tao. Emosyonal itong tama sa marami. Dahil sino ba naman ang hindi maaawa sa batang naglalakad sa ulan? Pero minsan, awa ang pintuan ng panganib. Kwento ni Aling Rosa, 68, Tarlac. Nakita ko siya sa tapat ng sari-sari store ko. Hating gabi. Umuulan. Nakatingin lang sa loob ng bahay. Kinabukasan, nabalitaan kong may batang nalunod sa ilog, 1 taon na ang nakalipas, halos ganyan ang suot. Kwento ng isang taxi driver sa Quezon City. Pinara ako sa tabi ng ospital. Babaeng bata, basang-basa. Sumakay. Tahimik. Paglingon ko, wala na. Lumang paaralan sa Laguna. Mga gwardya at estudyante ang nagkukwento. Tuwing may bagyo, may batang nakasilip sa bintana. Di raw siya kasama sa class list. Pero laging nandoon. Alamat at paniniwala. Alamat ng basang anak. May alamat tungkol sa isang batang iniwan ng kanyang ina habang bumabagyo. Namatay ito sa lamig at gutom. Sa kanyang pagkamatay, sinasabing bumalik ito sa anyo ng isang batang basang naglalakad, naghahanap sa kanyang ina. Paniniwala sa taong basal. Sa ilang bahagi ng Bicol at Samar, may kwento ng taong basa, isang nilalang na nagpapakita kapag may kasalanan ang isang tao. Hindi ito multo, kundi paalala. Ang batang basa, ayon sa kanila, ay sugo ng kapalaran. Psychological and Paranormal Interpretations. Psychological. Ang ulan ay nagdudulot ng nostalgia, lungkot at pagninilay. Kapag pagod ka, puyat at emosyonal, mas nagiging bukas ang isip sa kababalaghan. Ang imahe ng batang basa ay sumisimbolo sa guilt para sa mga nakakita, trauma, o ang pagkauhaw sa katarungan. Paranormal. Ang ulan, ayon sa mga espiritista, ay bukas na daan para sa mga kaluluwang ligaw. Ang malamig at basang paligid ay paborito ng mga earthbound spirits. At ang mga bata, dahil inosente, mas madaling gamitin bilang anyo ng pagpaparamdam. Mga lugar kung saan sila madalas magpakita. Loacan Road, Baguio, may batang biglang tatawid at mawawala. Marcos Highway, Rizal, batang basa na humihingi ng tulong. Dumaguete Old Bridge, bata sa gitna ng ulan, nakatingin sa dumadaan. Montalban River, batang naglalaro kahit malakas ang agos. Ang pagkakapareho. Laging ulan. Laging gabi. Laging isang bata. Tanong ng bayan. Ka-Elias. Pero ang tanong, anong gusto nilang sabihin? Biktima ba sila ng aksidente? Ginamit ba sila sa ritual? O ginagaya lang ba ang kanilang anyo ng ibang nilalang? Sabi ng mga matatanda, hindi lahat ng mukhang tao ay tao. Lalo na kung hindi sila natutulog, hindi naubusan ng luha, at walang iniinda sa lamig ng ulan.
Pag-iingat at pananampalataya. Kapag may nakita kang basang bata, huwag agad lapitan. Magdasal. Tumingin sa paligid, may nakatingin din ba sa'yo? Alalahanin, kung bigla silang mawala baka hindi sila kabilang sa mundong ito. Minsan, ang dasal at kandila ay mas makapangyarihan kaysa kamera. Minsan, ang katahimikan ay sagot na. Reflection ni Ka Elias. Sa panahon ng ulan, may mga kwentong hindi naliligo sa spotlight. Mga batang hindi na umuwi, mga nawawalang alaala, mga hinanakit na hindi pa rin matahimik. Ang basang bata ay hindi lang kwento. Isa siyang paalala ng trauma, ng kasalanan, at ng pangangailangang kumonekta muli sa ating mga kaluluwa. Baka siya ay simbolo ng kung anong nawala sa atin ng isang bahagi ng pagkatao nating basang-basa at nilamon ng dilim. Ngayong tag-ulan, kung sakaling may makita kang batang naglalakad, basang-basa sa gabi, tanungin mo ang sarili mo, siya ba'y nangangailangan ng tulong? O siya ba'y naghahatid ng paalala na may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik? Ito si Ka Elias at ito ang alamat, misteryo, at paniniwala. Kung may kwento ka ng basang bata sa gabi, ibahagi mo sa comments. Dahil ang iyong karanasan ay maaaring susi sa katotohanan.